Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa atin at sa ating mga manonood. Live na live tayo dito sa Teleradio page ng Laguna University. So last week ay sobrang pasabog agad, di ba guys? Pero agad tayong mga mainit na reaction sa mga viewers, pero hindi naman mainit na galit. Siyempre mainit na positive. Napakaganda ng mga reaction sa atin. Napaka-kwela ng mga kanilang mga reaction. Ikaw ba nagbabasa ka ba ng mga comments? Siyempre naman at nagpapasalamat ako sa mga viewers natin dahil mainit nila tayong tinanggap sa ating segment. Saka napakainit ng ating napakainit man ng panahon, pero napakainit pa rin ng reaction nila sa atin, di ba? Kaya na yun ay nagbabalik tayo rito kasi syempre miss na namin kayo eh. Kapag mismo, Babalikan mo. Iba-iba yung quote na sikat ngayon. Kapag mismo, ulit. Kapag mismo, babalikan mo. Sana all miss. Katulad ng mga viewers natin na babalik sa atin kasi nagustuhan nila ating content at babalik sa atin kasi mahal nila tayo. Katulad ng pagmamahal natin sa kanila. Kaya gagawa kami ng mga bagong content every week. Para sa inyo. Para sa inyo lang, 'di ba? Kasi mahal Para sa namin lahat, ang ating mga audience. Ano nga ba nangyari last previous episode mo? So bali na talakay natin ay yung baling kabataan ni Rizal kung saan siya Kabataan pinanganak, ni Rizal. kung sino ang kanyang mga magulang at ilan mga kapatid niya. Pati na rin kung paano niya naman ang kahusayan niya sa pag-aaral at syempre ay naman yun sa kanyang ina na si Doña Teodora. Saka hindi lang si Jose Rizal ang aming pinakilala. Siyempre, pinakilala rin namin yung ating mga sarili. Once again, ako nga pala si Ninyo Leka Bigting. At ako si Jose Renzo Ranyuri. At ako naman si Mikel Garcia. Napakasaya, ba't bang energetic natin ngayon, guys? Kasi pagising ko ulit, napakaganda ng araw ko. Ikaw ba, kamusta ka? So yun partner, excited na naman ako dahil ito ang ating pangalawang episode. Sino bang hindi matutuwa, di ba? Na alam mo na, pagising mo pa lang, may shoot ako ngayong araw. Siyempre, excited ako. Ikaw ba, excited ka ba, partner? Very excited, partner. Hindi, parang hindi. Isa pa nga, excited ka ba? Very excited, partner. Excited tayo ngayong araw. Dahil ang aming layunin ay languyin ang takaraan, sirin ang kasaysayan, sumali sa paglalakbay kasama si Rizal, kung saan ang kasaysayan ay buhay. Nawawala na signal. Nawawala ng signal. Dito. Ulit nga. Dahil ang aming layunin ay languyin ang karaan, sisirin ang kasaysayan, sumali sa paglalakbay kasama si Rizal, kung saan ang kasaysayan ay buhay at ang katotohanan ay nagsasaysay. Dito lamang yan sa Pag-ibig ay Nasyonalismo. So ano pala, before we continue, is na-recall ko rin ay parang may ano na topic. Tas biglang naputol ko kasi tinapos namin agad yung episode na yun. Nakakalungkot man isipin pero lahat ng meron tayong mga bagay na kailangan natin putulin katulad ng episode natin last week. Ano nga ba saan nga ba tayo natapos o saan natin iniwan ang ating mga audience ating content? Hindi naman literal na iniwan pero iniwan lang para may continue tayo para may babalikan sila sa atin, di ba? Diba? Saan ba tayo natapos? Sa Gombursa alam ko. Sa Gombursa. Sa Gombursa. Doon tayo natapos sa Gombursa. So, sino nga ba ang Gombursa, di ba? Ikaw ba? May alam ka ba sa Gombursa? Sino sila? At Gombursa ba ay pangalan? O tawag ba to? Ano ba ang Gombursa? Kasi, alam ko, high school pa lang, baka nga elementary pa lang, narinig natin to, di ba? Dahil lang, sa pagkakalam ko, ang Gombursa ay tumutukay sa... Uy, may picture pala tayo dito. Pilipino. Sorry, hindi ko nagawa. May picture pala tayo na pinarint kanina. Ulit, ang ulit ng Gombursa? Si Mariano Gomez, Jose Burgos, at si Jacinto Zamora. Jacinto Zamora. Ay, ng Gombursa, pinaghalo-halong pangalan nila. Apelyido pala. Apelyido. Pero pangalan pa rin yun, di ba? Kasi yung full name nila, naalala yung full name nila eh. So, bali, meron bubuksan sa... ko muna ang aking magical na papel na napakaluma. Inabutan pa ata niyo sa Ito, grabe. Dilaw na ang ating papel. Hindi, parang yellow pad ata yung kapartner. Hindi, lumang papel, special paper. Ginamit pa ng yung Sir Salto nung nagsusulat siya ng El Pili. Pero joke lang. Sa tingin mo kayo, nabasa na yun ni Rizal. Siyempre naman, naka-PM ko yan si Rizal nun eh. Napiyan mo saan? Sa Messenger? Telegram pa yan. Okay, grabe naman. So, sino nga ba ang Gombursa? Ang Gombursa ay tagapagtaguyod sila ng sekularisasyon
para makuha ng mga secular na pari noon ng pagiging cura paroko mula sa mga Espanyol. So ang cura paroko ay parish priest Roman Catholic o ito ang pinaka-highest ranking sa pagiging pare. Tapos, ngunit sa kagandahan ng kanilang loob, tinutulan ito ng mga order dahil sa kapangyarihan ng isang cura paroka sa isang bayan. Kasi kapag cura paroka ka, parang mataas agad yung status mo. Kumbaga, may position ka agad at mataas agad yung tingin sa'yo. Saka pwede ka mag-lead, pwede ka mamuno sa isang lugar, lalo na sa isang simbahan. So, ang sinasabi mo na apakataas ng position ng mga gumbursa, which is to the point na madaming mga tao na nagtiwala sa kanila. Maraming sumusunod sa kanila. Saka ginagawa naman ito para sa ikakabuti din. Ginagawa nila ito para sa Pilipino. Baka nga hindi lang sa Pilipino. Siyempre, para sa mga Espanyol. Parang gusto lang talaga nila tumulong at napaka-sincere ng kanilang intention. Kasi, isipin mo, si Jose Burgos naman ay isang cura paroka sa Katedral ng Maynila. Si Zamora naman ay sa Marikina. At si Gomez naman ay sa Bocor, Cavite. Parang dun pa lang malalaman na natin na mataas talaga ang pang-posisyon nila sa simbahang Katoliko at simbahang Pilipino. Ngunit sa kagandahang loob nila, nadawit ang pangalan ni Father Burgos upang manghikayat ng sasama sa nabigong Cavite Mutiny, di ba? Parang noon pa lang matulog na yung pangalan na Cavite Mutiny. Ikaw ba sa pangalan ng mutiny parang parang negative agad, parang rebellion. Ikaw ba, ano bang pagkakaalam mo sa Cavite Mutiny? Kasi alam ko pinag-aralan natin to nung ako'y first year pa lang tayo. Sa pagkakaalala ko, ang Cavite Mutiny ay galing sa Cavite. Obvious naman, di ba? Obvious. Diba? So, ang Cavite Mutiny ay naganap noong Enero 20, 1872 sa Cavite Arsenal. Ang Cavite Mutiny ay nag-alsa ang ilang sundalong Pilipino at manggagawa dahil tinanggalan sila ng pamahalaang Espanyol ang kanilang pribilehiyo sa buwis at sa pilitang paggawa. Saka parang tinaasan yung tax. Speaking of tax, parang noon pa lang pala, di ba, parang nagreklamo. Corruption na. May mga corruption na nagaganap sa loob ng sistema. Saka tax, di ba, parang ngayon napaka-relevant ng tax. Lahat tayo nagbabayad ng tax, di ba? Kaya nga ang dami nagpo-protesta dahil sa tax na kinuha ng tax ng gobyerno, hindi mo gobyerno, pero kinuha ng mga masasamang tao, mga corrupt na tax. Na para bang yung mga nangyari ngayon is naulit na nung unang panahon. Sa lahat na nangyari yun, paano nasimulan yung mismong Cavite Mutiny? Sino yung nagpasimuno? Saka parang pa lang, kaganapan noon, Nangyayari ngayon. Pero sa atin, kaganapan noon, content ngayon. Di ba, content natin ngayon to. Siyempre, masaya kami ngayon kasi iko-content namin. Tapos, wait lang. So nung nagamit ang pangalan, ngunit nung nagamit ang pangalan ni Father Burgos upang manghikayat ng sasama sa nabigong Cavite Mutiny, si Father Gomez naman ay maaaring may kaalaman sa pinagpaplanuhan ng mutiny. Kasi pagkakaalam ko, si Father Burgos ang pinagsasabihan nila ng mga kanilang parang hinaing. Di ba? Kasi kapag Father, yung mga parang nagkukumpisal. Kumbaga sa kanila, kay Father Burgos nagkukumpisal yung mga miyembro ng mga isasagawa nilang mutiny. So, syempre, kapag may nagsabi sa kanya, o kaya pag may umamin sa kanya, may knowledge na siya. Pero bawal ilabas. Sabi nga ni Kim Chiu, bawal lumabas. Bawal lumabas. Kasi kapag ang mga information na sinasabi sa kanya ay, sikreto at parang confidential, di ba? Parang ang nakakaalam lang dapat ay nagsabi at yung pinagsabihan, which is si Father Burgos. Kaya nung may mga nagsasabi sa kanya o may nagkukumpisal sa kanya about sa nangyayaring mutiny noong 1872 ay parang tinago niya. Kaya nadawit siya dun sa naging problema. Tapos si Jacinto Zamora naman ay kahit siya ay nagtataguyod ng secularization ay nadawit pa rin siya. Bakit nga ba siya nadawit? Kasi nung ni-raid ang bahay niya o pinuntahan yung bahay niya, hindi pumunta yung mga
Gwardiya Sibil sa bahay niya. Ano ba nangyari? Parang partner, alam mo yung nangyari nun eh, di ba? Kasi partner, ang nangyari na is, parang bumisita si Jose Burgos sa bahay ni Zamora, ngunit dinakip, yun na nga, andito na nga, dinakip si... Kumbaga, ni-raid. Ni-raid. Dinakip si Jose Burgos at nadami nga itong si Zamora. Dahil nga, after nung pangyayaring yon, syempre nasa hukuman na sila. May mga nag-imbestiga sa bahay ni Zamora at may nakita kang papel. Kapirasong papel lang yun may nakasulat. Hindi lang papel yan, kundi isang sulat. Diba? May sulat na nakuha So siya. ano nga ba ang nakasulat? Ang alam ko kasi ang nakalagay sa sulat ay magdala ng bala at pulbura. Parang doon pa lang may doon isip pala mo, na parang may suspicious negative. doon pa lang ang intense na agad. Magdala ka ng bala at pulbura. Papapaisip ka na baka may balak tong mga ano. Pero ano bang ibig sabihin ng bala at pulbura? Ang bala at pulbura, ito yung ginagamit nila sa mga sugal nila, sa mga, parang yun yung mga quote nila. So basically, yung bala at pulbura ay false information. Kumbaga ano lang siya, code name lang siya. Kumbaga parang keyword lang siya. Kasi parang, ang alam ko kasi, syempre, isipin mo, isa kang pare. Hindi lang pare, napakataas ang position mo, isa kang pura paroka. Parang syempre, hindi ka dapat makitaan na nagsusugal, nagiinom, kung ano man bisyo. Syempre, parang, lahat naman tayo parang mayroong in a way na hobby. Siguro baka ay ng hobby ni Zamora. So ano nga ba ang ibig sabihin ng sulat na 'yon? Ang ibig sabihin ng sulat na 'yon, ang gusto lang iparating ni Zamora ay pag mas maraming bala Mas maraming pera. Baka ganun ba yun? Pwede kasi parang magdala ka ng maraming bala. Magdala ka ng maraming pera. Parang Baka ikaw yung parang mas maraming bala, ikaw na yung may chance ang manalo. Oo, parang kasi ano siya sugarol siya. Sugarol kasi Kumbaga ngayon, ano yan? Scatter. Nag-scatter ka ba, partner? Hindi, masama yun. Baka kasi maraming yung bahay mo eh, diba? So, ang nangyari doon is na-misinterpret ng mga Espanyol yung sulat na yun. Kahit ako bilang, kunyari ako, Espanyol, pagdududa ako talaga yan. Kasi sobrang spacious ng sulat. Ikaw ba naman makakita ka ng ganong sulat sa isang tao? Diba parang, Doon pa lang sa bala eh. doon pa lang sa bala, di ba? Parang, tapos nakakonect siya sa Cavite Arsenal, which is, nangyayari pa lang nung mga araw na yun. Hindi pala nangyari. Kumbaga nangyari. Nangyari yung pagtatangka nilang sa Cavite Arsenal na hindi sila naging successful. Tapos, parang naghahanap sila ng masisisi. Parang, syempre, sino pa sisisihin natin dito? Diba? Sila lang ay nakikitang parang pinakagitna, parang Oo. sentro ng mga Kumbaga, pag-ayos. nadawit lang siya. Oo, nadawit lang siya sa kaso. Tapos, sa Cavite Arsenal naman, yung nangyari naman kasing Cabiting Arsenal ay nangyari ito nung, kailan na ba yun, partner? Enero 20, 1872. Parang halos isang buwan lang din, no? Parang baka nga less than Less than 3 weeks lang, di ba? Saka kasi, ang alam ko kasi, mainit na talaga ang tingin o mainit na talaga ang mata sa mga sa tatlong pare. Kasi, una, malaki ang impluwensya nila sa tao. Specifically, baka sa Pilipino, sa mga Indio. Diba? Pangalawa, pwede silang mag-lead. Saka maraming naniniwala sa kanila. Kasi samahan yan. Samahan yan. Saka, pag mataas ang posisyon mo, mataas ang tingin sa'yo, pagkakatiwalaan ka nila. Saka kung anong iuutos mo, tutundin nila. Saka siguro, kaya yun ang kinakatakot ng Mga Espanyol. mga Espanyol na Kasi baka... feeling nila may magiging hindrance sa kanila Oo, yung kasi- tong tatlong... Tapos, hindi lang yun. Kasi Pilipino sila, di ba? Parang kasi, Ayun. parang magiging against ang mga belief nun. Kasi partner mo, may chismis ako. Ano naman, chismis yan? Masama ba yan o mabuti? Ay, hindi mabuti yan. Ito lang ay isang parang short story lang ng tatlong yan kung bakit sila nagkakilala. Dahil kay Padre Pilaes. Si Padre Pilaes ay ang parang pinuno ng mga ang tawag din sa kanila, partner? Anong pinuno pag head or teacher? Parang head na nila. Ahead. Parang ganon. Namatay si Pilaes, pinapakinggan siya ng mga nasa yung mga Espanyol, Oh, yung mga okay. tinatawag nilang mga
hari. Mga elite, Mga diba? elite, Mga matataas ang posisyon. Sila ay dati ay pinapakinggan ng mga Espanyol. Kumbaga parang kasi ang turing sa kanila ng mga Espanyol ay Espanya din. Dahil parang kalahating Pilipino, kalahating Espanyol. Hindi ba ang tawag doon ay mestizo? Diba? Ayun, Ayun, ayun mga yung word. mestizo. Mga mestizo, mga may lahi. Yun yung Kung turing may sa may kanila. lahi. Ngunit dahil nga sa pananakop, ang mga Espanyol ay naisipan na ilipat yung mga parokya ng mga Pilipino sa mismong ari-arian nila, which is parang gahaman sila, gano'n. Parang kinokorrupt talaga nila una pa lang. Parang may corruption na Kaso, nangyayari. sa kasamaang palad, nakakalungkot na namatay si Padre Pilaes dahil sa nangyaring trahedya, which is lindol. Sa lindol siya. Lindol siya nangyari. Siyempre, ang pagkamatay niya ay hindi sinadya. Kumbaga, natural siya namatay. Saka aksidente. Aksidente siyang namatay. Hindi siya ginusto ng isa o sino man. Siyempre, ang pinakamalapit sa kanya ay si Jose Burgos. Si Jose Burgos. Yun ang kanyang mentor. Mentor o teacher. Naalala ko pa sinabi sa kanya is yung sa Los Filipinos. Ibig sabihin ng Los Filipinos, mga Pilipino. Kasi pinaglalaban ni Pilaes na wag ilipat yung mga parokya, na mga ari-arian ng mga Pilipino sa kanila dahil atin yun sariling atin. Sa atin, tayo ay maaari, no? Tayo ang gumawa nun, rather, di ba? Pwede naman. So, sinasabi mo si Pilaes, siya yung parang naging last hope na yung ng Gurmuso or yung mga kapwa Filipino rin. Parang siya yung pinaka-last hope, which is dahil nga siya nga yung pinapakinggan, siya nga yung parang tinitingnan din, parang halos kapantay na niya yung mga tinatawag nilang mga hari. Ayun nga, kasama palad, namatay, tapos pero hindi sila nawala ng pag-asa dahil dito napapasok yung kapatid nga ni Rizal. Pasiano. Si Pasiano ay naging estudyante ni Burgos. Dahil connection na pala. Doon parang noon pa lang may connection na yung Gombursa sa mga Rizal. Dahil si Pasiano may isang kaibigan. Ano nga pangalan nito? Si Buen Camino. Kasi si Buen Camino, ito ay kaibigan ni Pasiano. Pasaway ito sa eskwelahan. Pero matalino ito. Pasaway na bata, pero matalino. Alam mo ba, degree na pinasukan nila? Ano? Abogahan siya. So, abogado. Law. Pwede siya maging counselor. Lawyer siya. So, syempre, matalino. Madami na doon pa lang kay Pasiano, di ba? Matalino na. Diba? Matalinong bata. Di ba? Tapos, silang dalawa ay malapit kay Burgos. Dahil si Burgos ay sobrang bait nga. Tapos, sa eskwela nila, bawal mag-Espanyol. Lahat sila nagla-Latin. Lahat sila Latin? Latin. Magalitan pa nga si Buen Camino pag nag-Espanyol Parang Forbidding yung Espanyol dun sa eskwela. siguro parang mas pinopromote nila yung use of. Pero bago ang lahat, saan ba sila nag-aral? Dito nga sa Saan sila nag-aral? sa Santo Tomas de Universidad. Parang familiar yun Ayun ang parang yun ate pinakamatagal na paaralan ngayon, no? Parang siya yung pinaka-head. Parang siya yung pinakamatagal na. Parang katulad din ng Ateneo. Parang Ateneo, yun. kasi nag-aaral din si Rizal. Tapos yun na nga. Dahil pasaway nga itong si Buen Camino, parang siya yung pasimuno nung nag-aklas sila, mga nasa university. Kauna-unang aklas. Yun ang silang nag-aklas ng unang panahon pa lang, may pag-asa na talaga ang mga kabataan. So parang ang sinasabi mo ay nagprotesta sila. Nagprotesta sila. Nag-rally sila, nag-huelga sila, di ba? So parang noon pa lang pala talaga. Oo, nagka-rally na pala dati. So isa na namang trahedya ang nakakalungkot dahil nadakip si Buen Camino. Parang nakidnap. Dahil nga pinapaamin nga yung mga kabataan. Kaso nga lang, umamin na si Buen Camino. So, parang nag-snitch, di ba? Nag-snitch siya. Si Buen Camino ay pinaamin. So, umamin naman siya. Yung pag-amin naman niya is parang hindi yung hindi pa traidor kasi ayaw na may madawit eh. Siyempre gusto mo rin naman
masabi rin yung totoo, pero ayaw mo lang may lumabas na impormasyon. Kasi maraming madadawit na tao. Kaso nga lang, sa kasamang palad nga, ang dami nang nadamay. Pati yung mga nasa Los Filipinos, yung sila Antonio, yung mga mayayaman. Tapos, dahil nga sa pagdakip ni Buen Camino, nalungkot itong si Pasiano, nagpunta sa bahay ni Jose Burgos. So, parang yung hope nila, pag-asa nila is parang nawawala na. Nawawala na yung ilaw. Tapos ayan na, yung mga Los Filipinos nga is dinakip na, isa-isa silang dinakip. Isa-isa nakakatakot naman yun. Yun yung parang pinaka-nightmare na nangyayari sa kanila. Tapos sa pilit lang pinapaamin. Tapos sabi nga ni Antonio sa isa niyang Los Filipinos na wag aamin. Pero wala umamin eh. Kasi parang, Kasi pinapahirapan sila. kumbaga, pag tinotorture na sila, parang ang way lang, umamin ka. Kasi parang ayun lang talaga gusto lang mapiga yung pinakang impormasyon na gusto nila makuha sa isang tao. Tapos yung nasa hukuman na sila. Sa trial. Sa trial court na sila. Trial court na rin Ayun, pala. pinapaamin nga yung mga Los Filipinos at yung tatlong priest, yung tatlong pare, Tatlong which pare. is yung Bursa. Sabi ni Zamora, nadawit lang siya. Nadawit lang. Yun nga, nadami nga, which is kanina. Pero Kasi sabi natin. parang lahat naman sila inadawit lang. No? Oo. Parang kasi parang Oo. mga sa mga nabasa ko libro or mga history accurate talaga. Nadawit lang naman talaga sila tatlo eh. Parang hindi naman talaga nilang sinadya yun. Hindi ba siya sinadya? Pero hindi sila personally connected dun sa mga nangyari na which is the Cavite Mutiny, di ba? Tapos, kasi, yung una panahon pa lang, Kalat na rin sinabi mo, kalat na rin yung fake news. nagkataon lang. So basically ano siya, Oo. wrong time at wrong place at the wrong time. Di ba? Ayun yung quote doon. Kasi yung mga Espanyol na rin time na yun, kung sino lang makita nila, idadawit nila. Saka ano kasi yung mga Espanyol na parang may hierarchy sila eh. Parang saka medyo may pagka sila superior ang isipan nila. Kaya pakalupit nila. Kasi alam nyo ba mga Ano yun? compadre, unang panahon pa lang laganap ng fake news. Fake news, like yung parang mga nakikita natin yung mga trolls, ganun. Fake news dahil na fake news nga itong sila ang Gumbursa dahil may nagpakalat na kapwa natin Pilipino na Indio. may mag-aaklas nga na gantong oras, gantong araw gaganapin yung pag-aaklas. May nag-switch agad. Susugod daw ang mga Pilipino upang patayin isa-isa ng mga Espanyol. So nagkagulo na Kasi realistically, hindi naman talaga nila kaya kasi nila una, ginawa. kulang sila sa armas, kulang sila sa tao. Pangatlo, mas marami pa rin talaga mga Espanyol yun. So wala talaga silang laban. Wala silang laban, lugin-lugi sila. Kaya yun ito. Wait lang, so ito, i-add ko lang ito. Yung sa, balik tayo dun sa Gumbursa. Nung di ba, nung nakuha na sila, nadawit na sila, edi natulog na yung pangalan nila. Nagbigay naman sa kanila ng abogado. Kaso, ang binigay namang abogado sa kanila, binenta lamang sila sa hukuman. Kumbaga parang wala lang din nangyari, walang hustisya na nangyari. Binigay lang sila sa hukuman at sinabing umamin na lang sila. Umamin na lang kayo kasi wala na eh. Parang pinag-initan na talaga sila ng mga Espanyol, ng gobyerno noon. Tapos nung napatunayan silang nagkasala at sinatulan sila ng kamatayan noong February 15, 1872. Tapos shortly after 2 days, doon na sila ginarote at pinatay. Tapos doon na natapos ang kanilang buhay. Yun ang, anong tawag nga doon? Garote? Garote. Yun ba yung parang, parang yung papatay siya sa... Basically, ang garote ay parang meron itong metal na bracket dito. Tapos parang iikutin siya na iikutin hanggat masakal o masuffocate yung... namatay sila dahil sa... Nakakatakot na. Tapos habang nakatapal yung ulo. Parang di rin makita. Tapos, Pero actually parang nabasa ko somewhere or what na merong isa na hindi natin kayo pinakita talaga. kumbaga,
kumbaga gusto makita ng audience. Hindi man makita, pero parang pinahiya pa sa audience na ganun yung sinapit na Okay. nakakatakot. Tapos, Saka wait lang. Ano pa nga yung isa pang way of method of execution, yung parang Bigti? hindi. Oo, pero may isa pa yung parang malaking Blade? Yes, Yes. yung pinupugutan Pang pinupugot na talaga. ano nga tawag doon, parang Basta parang siyang judge, so. ano nga mo basta idol, pero siguro sa next na episode matry natin yan. Yeah. Kaya huwag kayo malulungkot guys, may next episode pa tayo. Tapos nung hinihingi naman ng gobyerno general na ipahubad ang abito ng mga pari upang hindi na sila mamatay na pari. Kumbaga parang pinapahubad yung title sa kanila. Yung, ewan ko kung yung damit ba nila o yung parang dignidad nila. At bilang pare, tumanggi naman ang arsobismo at sinabi pa na patunugin lahat ng kampana sa oras ng pagbitay. Sabi pa, kapag nabitay na o binibitay na yung tatlong pare, patunugin nyo lahat ng kampana upang marinig ng lahat ng tao, di ba? Parang yun yung cue nila na may Mm. parang namatay na yung... Siguro parang ayun na lang ang last wish or last request ng mga pare. Tapos nung sa araw naman ng pagbitay sa Luneta, ay sangkot sa pagbitay si Francisco Taldua na isang former artilleryman at kumbaga parang kasama siya dun sa sa mutiny eh. Tapos isa siyang witness to testify dun sa trial. Tapos nung kasama siya sa trial, ang promise sa kanya ay magbigay ka ng information or kumbaga sabihin mo lahat ng iyong nalalaman. Ang kapalit, ang iyong kalayaan. Kumbaga ay yung pardon of exchange, di ba? Tapos kaso, ang nakakalungkot, parang naloko lang din siya. Ay. So parang kasi ito, hindi to masyadong nasasabi sa mga lecture or what. Pero siya yung pang-apat na na-execute, hindi lang mga tatlong pare. Ang sunod naman tapos siya yung pinakaunang nabitay. Tapos ang sunod naman na nabitay ay si Gomez. Tapos ang sabi sa kanya nung bago siya bitayin, ang sinabi niya sa kanyang pamangkin, ito napakagandang quote. Ang sabi niya sa kanyang pamangkin, "Huwag kang lumuwa, anak. Ang tunay na nagmamahal sa lupang tinubuhan ay hindi namamatay sa higaan." Diba parang Nakakatawa. Tumatayo yung mga balahibo ko. saka parang may foreshadowing. Goosebumps ako. Paano? Saka parang may foreshadowing siya kasi parang ganun din ang sinapit ni Pepe o ni Jose Rizal, diba? Which is, nangyari din. Nangyari din sa Luneta rin mismo, di ba? Kung saan siya, sa Luneta ako sa Bagong Bayan. Tapos nung bago pa sila bitayan, si Zamora naman ay tulala at tila isang inosenteng tupa. Kasi parang doon pa lang nabaliw na siya. Parang, ano na siya eh. Kahit ako eh, parang Kasi alam mo nung nalalapit na yung katapusan ng buhay mo, tapos parang makabahan ka talaga. Mawala ka Sa vision, di So, mo na alam. bali nangyari, nag-crash out siya dun. Nag-crash out siya, nawala Nag-breakdown siya, nawala kumbaga. siya sa isipan niya, nawala yung tamang pag-iisip niya kasi sa kakaisip sa mga nangyari at nangyari sa kanya. Tapos personally sa akin, si Burgos ang hindi man sa pero lahat sila ay trahedya ang sinapit. Pero si Burgos ang pinaka parang nasayang. Kasi isipin mo, si Burgos ay napakatalino. Tapos siya ay considered to be the most educated Indio of the Spanish colonial period. Ibig sabihin, siya hindi man sa pinaka, pero siya yung pinaka maraming alam. Tapos, alam nyo ba guys, ay sobrang dami niyang degree. Di ba? Parang, ako nga, kahit ako manghihinayang sa ganun no, eh. saka, ikaw nga parang college degree pa lang, ang hirap na apat na taon. Tapos pinaghirapan mo. Ikaw ba naman na parang inasnap mo wala agad tapos bibitayin ka pa, di ba? Parang sayang din. Tapos out of the degree, dalawa pa doon ay doctorate. Doctorate ba? Isipin mo, doctorate yung dalawa doon. Di ba? Parang ilang years ba bago makumpleto ang doctorate? Alam ko, 5-10 years? So, 5 to 10 years, no? Babaga, degree, mastery, tapos doctorate. Doctorate. Napakahirap kumuha ng doctorate, Di ba? kahit noon, tapos ngayon pa kaya, di ba? Parang nasayang. Tapos, ito ang isa ko sa impormasyon na nalikom. Ang kanyang mga degree ay Bachelor of Arts, Bachelor of Philosophy, Bachelor of Theology, tapos in Philosophy ulit, in Theology ulit, tapos Bachelor of Canon Law,
Doctorate of Theology. Tapos, isa ulit ang Canon Law. Tapos, isa ulit Doctor of Canon Law. Tapos, isipin mo, napakadami mong na-achieve sa buhay. Tapos, Ilan yun in total? parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus. Diba? Ang dami! Ikaw ba, partner, parang dito pa lang sa napakaganda nating kursong BA ka. Di ba, napakahirap? Oo. Napakahirap. Lahat naman ng course kasi ano. Although ang lahat hirap naman eh. ng course mahirap. Wala Pero naman- masaya. Masaya. Kaya nga masaya sa Hindi naman kasi biro. Kasi syempre, bago ka makagraduate, bago matapos ang iyong kurso, kailangan mo magsunog ng kilay, kailangan mo magsakripisyo, maraming gabi na hindi ka makakatulog, marami kang isasakripisyo sa buhay mo upang makagraduate. May mga- Mas wala kang sarili mo sa pag-aaral. May mga oras na Ayun ang- kailangan ayun ang magpigil dedikasyon. ng oras. Kumbaga, magagala ka dapat agad ng araw pero mauudod dahil sa Sa mga maudlot siya kasi syempre maraming ginagawa. Tapos hindi mo rin sure, saka as long naman na alam mo yung papatunguhan mo, makakarating ka sa iyong pupuntahan. Kahit na ma-delay ka or what. Madelay, okay lang naman madelay sa buhay. Basta alam mo yung goal mo, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo yung ine-aim mo, alam mo yung vision mo, makakapunta ka sa pinaparoonan mo. So ayun man, malungkot man ang nangyari sa tatlong pare. Pero meron naman siyang kahalagahan kasi doon pa lang ay ang pagkakaalam ko ay nung during execution of the Gombursa ay naandun ang batang Pasiano. Oo. Tapos partner, ano ngayon na mention mo about kay Pasiano kanina? Kanino siya nakalink? Kanino siya may connecta? kay Jose Burgos. Kasi estudyante siya ni Jose Burgos. Saka alam ko parang nakitira rin si Pasiano kay Burgos. Parang nakikidorm ba? Dormate mo. Dorm. So, ay parang ang laki rin ng naging impluwensya. Lalo-lalo kay Pepe o kay Batang Jose Rizal. Kasi doon pa lang ay parang namulat na agad siya at sila at mga Pilipino sa kamalian na ginagawa ng mga Espanyol. Alam mo ba, partner, may share din ako sa inyo na ang Pepe ay isa rin sa naging tawag kay Jose Burgos. Kumbaga parang naging nickname niya din, di ba? O mga alias, di ba? Sabagay, pare-pare lang kasi eh. Jose. Parang Jose, ayun yun. ikaw rin, Jose. Parang ayun yung mga tawag doon. Kaya pag Jose, ang nickname mo ay Pepe. Tapos kapag Francis ay usually Kiko. Di ba? Ganun. Ano pa yung Parang kilala ko yun ah. ikaw ba partner? Ano yung sabihin mo kanina? Interrupt ka kanina. Di ba na-mention nyo yung about si, na-saksi ni Pasiano. And then later on is nakarating rin kay Pepe, kay Rizal. Yes. So, i-mention ko rin din na andun rin yung isa sa mga naging bayani rin ng Pilipinas. Sino naman yun, partner? Si Andres Bonifacio. Bonifacio. Andun rin. Pati Wait. So, nung nangyayari yung Gombursa na andun si Andres. Magkakonekta pala to. Magkakonect, kumaga, multiverse. Diba? Parang napakalit ang mundo. Napakalit. Ano yung sabi mo si Andres Bonifacio? Pati rin Si ata Pasiano, saka si Antonio Luna. So parang lahat sila ay naging witness sa madugong nangyari nung araw na yun, nung 1872 pala. Pero believe pa rin ako sa Gombursa dahil kahit sa huling hininga nila, nasa bingit man sila ng kamatayan, sila ay nanatiling Pilipino. Saka nanatili silang totoo at gusto lang naman nila ay kalayaan. Diba? Saka wala naman silang hiniling, kumbaga gusto lang nila maging equal, parang vision din nila. Pero nakakalungkot man isipin na ganun ang sinapit nila. Pero naging malaking impact yung para kay Jose Rizal eh. So ano nga ba, partner, ang naging epekto kay Rizal ng pagkamatay ng Gombursa? Kasi para sa akin, parang napakalaki ng epekto ng pagkasakripisyo nun o pagmamartir ng Gombursa sa Batang Pepe. Kumbaga doon pa lang, nahubog na yung isipan ng munting Rizal. Parang namulat siya sa katotohanan na may mali sa sistema. Si Rizal is nagising yung nationalismo niya, which is ang nationalismo ay ang pagmamahal
sa sariling bayan. Kaya ang title natin ngayon ay Pag-ibig ay Nasyonalismo. Tama-tama talaga yung mga Tama talaga. Interconnected talaga lahat ng bagay. Siyempre si Rizal, nais din niya ipaglaban ng karapatan ng Pilipino. Naging inspirasyon niya ang pagkamatay ng Gombursa upang ilantad ang pang-abuso ng mga Espanyol. Ipakita sa, hindi lang sa Pilipino, hindi sa mundo, ang abuso na ginagawa ng mga Espanyol during that time. So, kamatay ng Gombursa matapos ang Cavite Litini noong 1930 dito, ay naging inspirasyon nga siya ni Rizal upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga knowledge, kaalaman, education, sa maraming wika, mga ginawa niyang aklan, pinakita niya ang mga pang-abuso ng mga namamahala ang mga Espanyol katulad ng libro nga niya na ginawa niya, El Stutter! Ang pinaka-tema ang pinaka parang main point ng LPA parang sa pang-aabuso. Parang yung nakinonect yung knowledge niya. Pinatang niya rin. Saka baka nga lang nilak yun kasi meron siya mga tula na yung sulat para sa atin. Nakakalungkot man isipin, partner, pero kailangan na natin Lahat talaga ng bagay ay natatawa. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil magkakaroon na tayo na marami pang episodes na alam namin na hanap-hanapin nyo at papanoodin. At ang word of the day natin is libertad. Spanish word means malaya or kalayaan. May mga free will tayo, may kalayaan tayo ma-express ng ating mga damdamin, ng ating gusto natin sabihin. Libertad. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang ating bansa. Mabuhay si Rizal. So, ayun lamang ang ating magiging episode para ngayon. Kaya, guys, alam niyo na para sa next episode, panoodin niyo kami at alam namin na nahanap-hanap niyo ang aming segment na Pag-ibig ay nasyonalismo. Bye guys! Bye guys!